146 bilyon. Yan ang tulong na ibibigay ng Amerika sa Pilipinas mula 2026 hanggang 2030. Libreng pera. Walang utang para sa modernisasyon ng militar. Ang tanong, saan pupunta ang pera? Mas maraming F-16V ba? Mga missile na pang-atake sa barko? O baka maulit lang ang Hyundai Monopoly? Alamin natin kung ano ang PERA Act, magkano talaga ito at ano ang pwedeng bilhin ng Pilipinas. Kamakailan lang, Disyembre 18, 2025, nilagdaan ni Pangulong Donald Trump ang 2026 National Defense Authorization Act. Kasama dito ang Philippines Enhanced Resilience Act o PERA. Ano ang pera? Simple lang. Ibibigay ng gobyerno ng Estados Unidos ang 500 milyon na dolyar o 29 na bilyon bawat taon sa loob ng 5 taon. Kabuuan, 2 bilyon at 500 milyon na dolyar. Sa piso, 146 na bilyon. Pero hindi ito utang, ito ay kaloob. Ibig sabihin, libre. Ito ay tulong militar na pondo, walang bayad, walang kapalit na teritoryo, walang hayagang kondisyon, o meron ba? Bakit biglang nagbigay ang Amerika ng 146 na bilyon? May dahilan ito. Una, China. Tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea. Mga insidente ng water cannon, banggaan ng barko, 9-dash line, mas nagiging agresibo ang China. Pangalawa, Taiwan. Kung sakaling umatake ang China sa Taiwan, ang Pilipinas ay direktang madadamay. Bakit? Dahil nandito ang mga base militar ng Amerika, Subic, Clark, Palawan at Batanes. Anumang digmaan sa Taiwan Strait ay direktang makakaapekto sa Pilipinas, gusto man natin o hindi. Kaya nais ng Amerika na masigurong kayang ipagtanggol ng Pilipinas ang sarili nito. Hindi lang para sa Amerika, para sa atin. Kapag bumagsak ang Pilipinas, mawawala ang mahalagang posisyon ng Amerika sa Pasipiko. Kaya 146 na bilyon, isang pamumuhunan para sa kanilang seguridad, at sa atin din. Okay, 146 na bilyon, malaki ito. Pero ano ang pwedeng bilhin? Batay sa PERA Act, ang prioridad ay una, depensang baybayin, mga misail laban sa barko, mga baterya sa baybayin. Ikalawa, malalayong armas, artilleriya, mga sistemang raketa. Ikatlo, depensa sa himpapawid, mga misail at radar. Ikaapat, seguridad pandagat, mga patrol boat at pagmamatiyag. Ikalima, mga sasakyang panghimpapawid, eroplano, drone, helicopter. Ikaanim, mga sasakyang panlupa, armored vehicles at tangke. Ikapito, paniktik, impormasyon, pagmamatiyag at rekognisyon. Ikawalo, depensang cyber, proteksyon laban sa cyber attack. Pero ang tanong ng marami, mas maraming F-16V ba? Gawin natin ang komputasyon. Ang F-16V Block 70 o 72 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 80 hanggang 100 milyon na dolyar bawat eroplano kasama ang pagsasanay, armas at piyesa. Ibig sabihin, humigit kumulang 5 bilyon at 200 bilyon bawat jet. Kung 29 na bilyon bawat taon ng pondo, maaaring bumili ng 5 hanggang 6 na F-16V kada taon o 20 hanggang 30 jet sa loob ng 5 taon. Pero, mahalagang tandaan, hindi lahat ng pera ay mapupunta sa F-16V. Dahil malinaw sa PERA Act, mas prioridad ang depensang baybayin at mga sandatang pangmalayuan. Ngunit may isang malaking tanong. Naalala ba natin ang Hyundai Monopoly?
42 bilyon para sa 2 barko na mas mahal pa kaysa sa binili ng South Korea mismo. Kaya ang tanong, kaya ba ng pamahalaan na gastusin ng 100 at 46 na bilyon ng tama? Ang maganda sa PERA Act, may mekanismo ng pananagutan. Bawat taon, kailangang mag-ulat ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Amerika sa kanilang kongreso kung paano ginagastos ang pera. Ibig sabihin, may pagbabantay, may transparency. Pero, ang huling desisyon ay nasa pamahalaan pa rin ng Pilipinas. Kung gustong bumili ng sobrang mahal na kagamitan, posible pa rin. Kaya dapat natin itong bantayan. Ang 146 na bilyon ay isang napakalaking oportunidad. Maaari nitong palakasin ang ating sandatahang lakas, maipagtanggol ang West Philippine Sea, at patatagin ang ating soberanya. Pero, dapat malinaw kung saan napupunta ang bawat piso. Dahil hindi lang ito usapin ng pera. Ito ay usapin ng seguridad, soberanya, at ng ating kinabukasan. Ano ang tingin ninyo? Mas mahalaga ba ang mas maraming F-16V o mas dapat unahin ang mga misail at depensa sa himpapawid? Ibahagi ang inyong opinyon sa mga komento. At kung gusto ninyong manatiling updated sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas, panoorin ninyo ang 2 video na nasa screen ngayon.